Sapagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa ay lumalapit sa kanya at ang wika, "Ako ay ang aming demonyo! At si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makita ang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao! pagkakita sa kanya ng mga pinunong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makita ang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato na marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ani Pilato, Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa yan, ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na dala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang inangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa mga pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya ay lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataforma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ang paghahanda sa Paskwa at mag-ikalabing dalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari! sumigaw sila. Tanong ni Pilato. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin Dako ng Bungo, Golgotha sa wikang Hebreo.
Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ng damong pinagpatuan kay Jesus. Kaya sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato, Ang naisulat ko'y naisulat ko na. na maipakuna ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, ito'y walang tahi at hinabi ng buhok mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito, magsama na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal Bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang ang iyong pagdaramdam. Idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal.